morning guys. Ngayon ay semi long ride muna tayo. Di talaga ako magra-ride pero hinahanap talaga ng aking katawan. Pero di muna ako mag-outside of Tarlac. Bali ang titirahin ko sa may Concepcion Tarlac lang, dun sa may Voice of America at Tinang Bridge. Chill ride lang muna ako. Tsaka mainit kasi ang panahon. Mahirap magbike ng sobrang layo kapag mainit. Well, huwag na natin patagalin to. Let's ride out. Tinatamad talaga ako mag-ride ng araw na yan. Kaso kapag matagal na akong di pumapadyak, hahanapin ng katawan ko yan. Kaso sa ngayon, semi long ride muna. Kasi nung last time na nagpurak Pampanga ako, sobrang init ng panahon at mas umiinit palalo. Hindi kasi talaga advisable mag long ride cycling kapag sobrang init ng panahon. Ngayon, nadidiskartehan ko na ang isang madilim na part ng video na pwede mong paliwanagin ng konti gamit ang CatCap app. Kapag ganitong semi-long ride lang, lalong-lalo na kapag within Tarlac province lang, gigising ako ng 4 AM at magra-ride out ako ng 5 AM dahil hindi naman ganun ka sobrang layo ang aking papadyakin. Ngunit, considered pa rin siya as long ride basta't lalagpas ka ng 50 kilometers pataas. Sa video na ito ay hindi muna ako nagkuha ng mga bayan-bayan. Binabalak ko na lang yon sa mga future rides ko. Bali, ang pinahaba ko lang sa video na ito ay yung main destination ko. Ang hirap din kasi mag-upload ng masyadong mahaba na video. Yung tipong aabot na ng 1 oras. Sa YouTube lang siya applicable. Ngunit
sa social media account ko ay kailangan ko pa siyang paghati-hatiin. Saktong pagdating ko sa Tarlac City ay maliwanag na. So, tama lang ang oras ng ride out ko sa Airona Tarlac. Para pagdating ko sa aking main destination ay sumikat na ang araw. Ang sarap talaga magbike sa highway kapag konti pa lang ang sasakyan. Pero gayunpaman ay kailangan pa ring mag-ingat dahil hindi mo masasabi ang aksidente. Bale, sa clip ng video na ito, banda sa SM Tarlac, parang may isang event. Hindi ko masabi kung pan-run ba siya or whatsoever. Bale, sa clip na ito ay nandito na ako sa San Miguel, Tarlac City. Bale, malapit lang dito ang aking trabaho. Ngunit sa araw na ito ay wala naman akong pasok at nakita ko yung mga galing ng panggabi ay nagsisipag-uwian na. Kapag ganitong matraffic ang sitwasyon, medyo dahan-dahan na ako at sobrang maingat dahil hindi ko masasabi kung masisemplang ba ako o masasagi ba ako na nakamotor. Kahit pa mag-8 years na akong siklista, kailangan pa rin ng doble ingat dahil ang aksidente ay hindi mo yan masasabi. Bale, sa clip na ito ay nasa Barangay San Agustin, Concepcion, Tarlac na ako. O mas kilala o nakasanayan pa rin ng mga tao bilang Murcia.
Kapag nalagpasan ko na ang barangay na ito, dire-diretso na lang at malapit na ako sa Voice of America or VOA for short. Nakakagaan sa pakiramdam kapag nakita ka o nakasalubong ka na mga kapwa mo siklista, dahil mapapaisip ka na hindi lang naman ikaw ang nagbabike sa araw na yan. Ayan guys, nandito na ako sa bungad at papasok ng Voice of America. Ayan yung gate niya. Yun nga lang, di ko alam kung pwedeng magpicture sa loob. Ngunit ang idea ko lang, bawal yata magpicture. Pero try kong kuhanan ng video kapag ako'y nakapasok na. Well, tingnan natin kung anong pwedeng mangyari kapag ako'y pumasok na. Tara, let's do this! At ayun na nga, pagpasok ko sa gate, nagtanong ako sa guard kung bawal ba magpicture. Confirmed nga na bawal magpicture dito sa loob. Ngunit, trinay ko na lang kuhanan ng video dahil nakita ko naman sa mga ibang nag-vlog na pumunta dito or sa iba pang namasyal dito sa lugar na ito ay kinuha na naman nila ng video. Medyo kabado pa ako baka ako'y mayari. Pwede naman talagang pumasok sa lugar na ito. Ngunit, bawal lang talaga magpicture. At siguraduhin mong dadaan ka lang at hindi ka masyadong magtatatambay. Pero, panalo rin sa lugar na ito. Napakaganda ng view at nakikita mong maraming nagja-jogging at meron ding mga nagbabike. Kahit mga nakamotor, dumadaan dito. Basta magandang view, sulit lagi ang pagpadyak. Mapa semi long ride man yan or sobrang long ride pa yan. Bali sa lugar na ito ay medyo may konting ahon at may mga humps. Pero yakang-yaka naman yan. At pag mga ganitong oras ay healthy sa katawan ang sikat ng araw. At ang lugar na ito ay perfect place para mag-jogging at mag-cycling. Basta't always keep in mind na bawal mag-picture sa loob.
Sa pagkuha na lang ng video ko na idaan ang pagkuha ng itsura dito sa Voice of America, Concepcion, Tarlac. Panalong panalo ang view. Yun nga lang talagang bawal magpicture kaya no choice. Ang mahalaga nadaanan ko rin ang lugar na ito. Side trip lang naman Tinang Bridge talaga ang totoong target ko. Ayan guys, nandito na ako sa barangay Tinang, Concepcion, Tarlac. Buti na lang tinanong ko yung guard kung pwede ba magpicture sa loob ng Voice of America. Tama nga ang hinala ko, bawal nga. Kaya ang ginawa ko na lang inuwanan ko na lang ng video. Siguro di naman ako mayayari doon. Well, patuloy lang natin ang ating ride dahil ito ay semi long ride lamang. Kumbaga within Tarlac province lang muna ako ngayon. Tara, let's go. Bali dito sa barangay Tinang, Concepcion, Tarlac mahaba-haba ang pagkuha ko ng eksena. Lalo na first time ko lang makadaan sa lugar o barangay na ito. Kapag nalagpasan ko ang barangay na ito ay madadaanan at mapupuntahan ko na ang aking main destination, ang Tinang Bridge. At nasa ilalim nito ang Subic-Clark-Tarlac Expressway or SCTEX for short. Hindi ko nga lang inaakala na napakahaba ng daanan sa barangay na ito. Kaya di ko rin akalaing maisasama ko ito sa video ang ganitong kahabang eksena. Kaya naiisip ko tuloy kung sino man na makapanood baka maumay. Bago ko dumiretso sa Tinang Bridge, tumigil muna ako sa tindahan at kumain muna ng pwedeng makain para magkaroon ng energy sa buong ride.
Pagkatapos kong magpahinga sa tindahan, after ko kumain ng kung ano man ang nakain ko doon, ay dumiretso na ako sa aking main destination sa Tinang Bridge. Ilang metro na lang sa pinapakita ng video na ito ay malapit na ako doon. Sa wakas, malapit na ako sa aking destinasyon at balak ko lang magtambay-tambay, magpahangin, magpicture-picture para meron namang maiplex sa social media na nakapag-ride din ako dyan. Ang gusto ko kasi, paiba-iba ang ruta. Ayoko nang paulit-ulit tapos puro short ride lagi. Nakakasawa yun, walang ka-thrill-thrill. Kapag paiba-iba ang ruta mo, lagi kang maaatat, pumadyak. Ayan guys, nandito na ako sa aking main destination, ang Tinang Bridge sa Barangay Tinang, Concepcion, Tarlac. Bale, yung Voice of America, side trip ko lang talaga yun. Bawal kasi magpicture at tumambay dun eh. Kaya yung hindi ko nagawa dun, dito ko na lang gagawin. Bale, first time ko rin makapunta sa tulay na ito. Nakita ko lang kasi sa social media na tinatambayan din ito ng ilang rider o yung mga siguro naboboard sa buhay at walang magawa sa bahay. Parang sa amin lang dun sa Erona na tinatambayan din yung mahabang tulay dun, yung Tagumbao Bridge. Bale, sa tulay na ito, nasa baba niya yung Subic-Clark-Tarlac Expressway. Pero ang ganda rin ng view rito. Wala akong masabi. Masarap nga rin tumambay. Sa Voice of America, marami ring nagja-jogging at nagbabike, pati mga nakamotor. Tara, subaybayan muna natin ang SC-Tex. Ayan, bale itong part na to ay pa northbound. Bale, papunta na ng Baguio at La Union yan, pati na rin Ilocos. At kung makikita may mga provincial bus na dumadaan dito. At dito naman siguro, ayan ang aking bike. Ito naman ay pa southbound. Bale, papunta na ito ng Metro Manila. At papunta ka na rin ng mga southern part ng Luzon tulad ng Cavite, Laguna at Batangas, pati na rin Bicol. Bale, tambay muna ako, pahinga at magpicture-picture muna ng madami sa tulay na ito dahil first time ko lang. Bale, pagkatapos kong tumambay sa Tinang Bridge, nagpicture-picture at nag-live ng konti saglit, ay dumiretso na ako sa town proper ng Concepcion, Tarlac upang humanap ng makakain at maiinom para may lakas ulit sa aking pag-uwi sa Erona, Tarlac.
Dahil semi-long ride lang ito, sakto lang ang aking makinain. Hindi rin kasi maganda sa ride ang marami kang kakainin. Ngunit, hindi rin maganda ang hindi ka kakain sa ride. Kapag hindi ka kumain or walang laman ang tiyan mo at nag-long ride ka, madali ka ring malalaspag. Lalo na ngayon, napakainit ng panahon. Ayan guys, pahinga muna ako sa 7-Eleven Concepcion Tarlac. Mayroon muna ng Gatorade kontra pulikat, pampa-replenish ng muscle sa katawan. After ko ring kumain at magpahinga, sabay uminom ng Gatorade sa Concepcion Tarlac, ay nagpatuloy na ako ulit sa pagpadyak, lalo na't pauwi na ako at tapos na ang aking destination. Grabe ang init, hindi ka makakahataw. Plus, yung hangin hindi ko maintindihan kung pasalubong ba or pagilid siya. Isa rin yung dahilan kung bakit ang takbo ko lang dito ay takbong pogi lamang. Pero however, mas okay na rin yun. Laging ipa-priority ang safety sa bawat biyahe. Ano man ang gamit mo. Mapabisikleta, motor, or 4 wheels. Itong mahabang highway na ito, bale hindi na ako bago dito. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses na ako nakadaan dito. Ngunit kamalas-malasan lang na ganitong panahon pa ako nakadaan dahil napaka-open area masyado ng lugar na ito. Pero sa mga ilang sandali na lang, makakarating na ako sa town proper ng La Paz, Tarlac upang maghanap ng maiinuman. At pagkatapos nun, konting pahinga, tapos larga ulit, papunta ng Victoria, pauwi na sa Herona.
Mga ilang sandali na lang sa eksena ito ay approaching na ako sa town proper ng La Paz, Tarlac. At nagpahinga lang saglit, umanap ng maiinom bago umuwi ng Herona via Victoria, Tarlac. Buti na lang sa ride na ito ay kalahating araw lang akong pumadyak. Maaga rin akong nakauwi sa bahay at hindi ginabi dahil semi-long ride lang naman ito, hindi sobrang layo. Nabisa talaga. Pagkatapos kong magpahinga sa bayan ng La Paz, Tarlac ay nagpatuloy na ulit ako sa pagpadyak at ito na naman, tatahakin ko na naman ang isang open area na daan. Ngunit isang bayan na lang naman ang dadaanan ko at nasa Herona na ako ulit. Kahit init na ako, mabuti na lang sanay na akong pumadyak ng malayuan. Ngunit, concern pa rin ako sa aking kalusugan dahil hindi ko masasabi kung may hilo ba ako o may heat stroke. Pero awa ng Diyos, ligtas naman ako. Isang bayan na lang ang aking tatahakin bago makauwi ng aking bahay. Ngunit nagpahinga ulit saglit para uminom lang ng buko upang magkaroon ulit ng electrolytes sa katawan. Namamahalan kasi ako minsan sa Gatorade. Pero the best energy drink ang Gatorade sa kahit anumang sport na gawin mo. Kagaya na lang nitong cycling. Kahit pa sa pagbabasketball, yun nga lang, di ako mahilig magbasketball. Mas niyakap ko na ang sport na ito. Dahil sa sport na ito, kung saan-saan na ako nakakarating nang hindi namamasahe at hindi gumagamit ng gasolina.
Finally, nakauwi na ako ng Herona Tarlac. Pero ibahin ko naman ang daan papasok ng bayan. Dito naman ako sa highway ngayon dadaan para maiba naman. Nakakasawa kasi pag paulit-ulit na lang yung dinadaanan mo. Buti na lang at maaga akong nakauwi. Bale, after lunch na ito nang makarating na ako sa bahay. At marami pa akong magagawa sa mga ganitong oras. Unlike yung mga nakarang ride ko, lagi akong ginagabi dahil sobrang layo. Pero sa totoo kasi, mas prepared ko yung ganun. Lalo na't hindi habang buhay magagawa mo yan. Kaya lahat ng kaya kong padyakin, pinapadyak ko na. Kasi sayang ang panahon. Tandaan natin, tatanda rin tayo. Ang lahat ng nararanasan natin sa mundong ibabaw ay pawang temporary lamang. Bago muna ako umuwi sa bahay, naghanap muna ako ng mapapagbilhan ko ng baka makakailangan ko sa ibang bagay. Ngunit wala akong makita, so no choice na ako kundi umuwi na lang. Ako'y masaya na naman at worth it na naman ang aking ride kahit hindi naman outside of Tarlac. At higit sa lahat, despite na tirik ang araw ay hindi ako ganun kasobrang laspag. Ngunit ramdam na ramdam ko talaga na ibang klase ang init ng panahon ngayon. Well, however, makakapagpahinga na rin at may mga bagay pang ibang gagawin sa loob ng bahay. At ito na guys, nakabalik na ako sa Herona Tarlac. Pauwi na ako sa bahay niyan. Pero dito ko natatapusin ang aking video. Salamat sa panonood. Ride safe sa ating lahat. God bless.